Hi guys! Tutorial naman tayo ng ating Christmas wreath base. Ayan. So, nung mga nakaraan kasi naganap ako sa TikTok, wala akong mahanap. Meron pero sobrang bilis nung video niya, hindi ko siya nasundan. Hanggang sa meron akong napanood nga. And nung nakuha ko siya, ayan na, nakagawa na ako ng sarili kong Christmas wreath base. Kaya ngayon, i-share ko siya sa inyo kung paano ko nga ba siya ginawa. So, una guys, bumili ako nung dati na siyang parol. 35 pesos yun. Tapos, yung wire lang niya yung kinuha ko. Kasi meron siyang sariling balot. Ganito siya, ipakita ko sa inyo. Ayan siya guys, yun yung dati niyang balot. Tapos, yung ano niya, yung bilog niya, hindi siya wire para siyang bakal pero manipis lang. Hindi ko lang siya na videohan. At ito na nga siya guys. Bali, ano siya yan 99% done. Ayun, bali nagtira talaga ako dyan ng maliit para ipakita ko sa inyo kung paano ko siya dinidikit. Ayan, actually meron siyang pattern yan guys. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano yung pattern niya. Basta yung bakal guys na bilog, binalutan ko muna siya ng fuzzy wire bago ko nilagay isa-isa yung mga fuzzy wire na tawag dito na para siyang mga spring. Ayan. Bali guys, 175 pieces na green fuzzy wire yung nagamit ko dito. Kasi tingnan nyo naman guys, sobrang nipis nung nabili kong fuzzy wire. Inaano ko na lang yan, hinahampas-hampas ko na lang yan para bumukadkad yung mga ano niya. Ayan. So, ganito yung ginawa ko guys. Gumamit lang ako ng pentel pen. Tapos, doon ko siya pinaikot. Ayan, mukha na siyang spring or spiral. So, pinagdikit-dikit ko lang sila. Tapos, i-make sure nyo guys na apat dapat yung yung bilog-bilog niya. Ayan, bali dapat apat siya. Tapos, yung magkabilang dulo niya, ayan, pagtapatin nyo lang sila. Ayan. Tapos, yung isa, yun yung ipang bubuhol natin. So, nilusot ko siya guys sa ilalim. Ayan, para mag-lock siya. Pati yung kabilang side, pinaikot ko na rin siya. And, ayan, ganyan lang siya guys. Ganyan ko lang siya ginawa. So, after nyan, ididikit na natin siya doon sa ating Christmas wreath. Bali, gagamit na tayo dito ng stick glue. Ayan. So, kung makikita niyo dyan guys, ayan, may pattern po. Ang pattern po natin dyan ng pagkabit ay dapat horizontal, vertical, horizontal, vertical. Yan. Alternate po siya dapat. Yan, ganyan. Una kong nilagyan dyan is yung sa ibabaw. After mo siyang lagyan sa ibabaw, lalagyan mo rin siya sa gilid. Ganon din siya guys. Kung yung nasa ibabaw is pa-vertical, yung magkabilang gilid niya dapat horizontal. Kung horizontal naman yung nasa ibabaw, dapat yung dalawang gilid niya ay vertical. Ganon siya. Para maganda siyang tignan. Bali, papakita ko siya sa inyo guys kung paano ko siya ididikit. So, kung mapapansin nyo, yung pinakadulo dyan ay vertical siya. Ibig sabihin, patayo siya. So, yung susunod na kakabit natin, kailangan pahiga siya or horizontal.
Ayan, so tapos na natin takpan yung ibabaw tsaka yung magkabilang gilid. So ngayon naman, dito naman tayo sa loob guys kasi kailangan din natin siyang takpan kasi nakikita yung mga glue stick. Ayan, kaya lagyan din natin siya sa loob. Bali yung pinakagitna lang ilalagyan natin. So ganun pa rin siya, kailangan alternate pa rin yung paglalagay natin. And here's the final look. Ayan. So, bali sinimplihan ko na lang guys yung paglalagay ko ng mga design. Kasi baka over yung pagdidesign ko, ang pangit ng tingnan. Kaya ganyan lang yung design na nilagay ko. So, sana guys nagustuhan nyo yung tutorial ko ngayon. I-remind ko rin yung sarili ko na hindi na 23 inches yung gagawin ko. Kasi 23 inches yung sukat niya. Kailangan mas maliit kasi sobrang nakakapagod siyang gawin guys. So, yun lang. See you on my next video.